Ang kwento ni Andrea, sa pagitan ng kasiyahan sa La Union at pagpupumilit sa ospital para sa Reconnect. Isang araw bago ang petsa ng kanyang pinakamamahalagang araw sa pelikula, si Andrea Brillantes ay nagtatagpo ng sikat na araw ng La Union, kasama ang kanyang mga kaibigan. Matapos ang maraming buwan ng pagtatrabaho sa kanyang unang pelikula sa Metro Manila Film Festival, MMFF, na Reconnect, nagpasya siyang magbakasyon para huminga at magsaya. Ang dalampasigan ng La Union ay naging tahanan ng kanilang mga tawanan, laruan sa tubig, at mga gabi na puno ng musika at pagsasama-sama. Sa isang gabi, may malaking party sa isang resort malapit sa dagat. Doon, sumayaw si Andrea hanggang sa hating gabi, nakalimutan ang lahat ng pagod at pagkabalisa. Ang kanyang mga larawan at video mula sa bakasyon ay agad na nag-viral sa social media, at ang mga tagahanga ay nagtataka kung gaano siya kasaya at kagalang-galang. Ngunit sa araw ng premiere night ng Reconnect, isang bagay ang hindi inaasahan. Bago pa man siya makabangon mula sa kanyang kama, naramdaman ni Andrea ang matinding pananakit ng ulo at pagkahapo. Hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla siyang nagkasakit, baka dahil sa sobrang pagod sa bakasyon, o baka dahil sa lamig ng hangin habang siya ay nasa dagat. Ang kanyang mga kaibigan ay agad na nag-alala at dinala siya sa pinakamalapit na ospital. Sa daan papunta sa ospital, ang mga mata ni Andrea ay puno ng luha, not dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkabigo. Alam niyang hindi na siya makakapunta sa premiere night ng kanyang unang MMFF film, isang pangarap na matagal na niyang hinintay. Pagdating sa Street Lux Hospital, inihain si Andrea sa isang kwarto at sinuri ng mga doktor. Sinabi sa kanya na kailangan niyang manatili sa ospital para sa ilang araw para sa pagsusuri at pagpapahinga. Habang siya ay nakahiga sa kama, may nakasuksok na oxygen sa kanyang ilong at may monitor na nakakabit sa kanyang daliri. Ang kanyang puso ay nabibigatan. Ang premiere night ay nangyayari sa kasalukuyan sa Trinoma, at ang kanyang mga kasamahan sa pelikula ay nandoon, rumarampo sa red carpet at tumatanggap ng papuri. Ngunit kahit na nasa ganitong kalagayan, hindi nakalimutan ni Andrea ang kanyang pelikula at ang kanyang mga tagahanga. Sa kanyang TikTok, nagpost si Andrea ng isang video na kinukunan sa kanyang hospital bed. Sa video, makikita siyang nakahiga, nakasuot ng patient gown at blue hair cap, ngunit may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Ang kanyang caption ay nagsasabing, POV, dapat nasa premiere night ka ng first MMFF movie mo kaso, sa dulo ng video, nag-thumbs up si Andrea at nagbilin sa kanyang mga tagahanga, Reconnect this December 25 po, watch. Ang video ay agad na kumalat sa social media, at ang mga tagahanga ay nagambag ng mga mensahe ng suporta at pagbabalik loob. Ang ilan ay nagsabi na, pagaling ka agad, Blythe. Habang ang iba ay nangako na manunood ng kanyang pelikula sa Pasko. Habang ang premiere night ay nagpapatuloy sa Trinoma, ang mga tagahanga ni Andrea ay hindi nawala. Sila ay dumating sa venue na may malalaking larawan ng aktres, at sumisigaw ng kanyang pangalan tuwing may eksena siya sa pelikula. Ang kanilang presensya ay napansin ng lahat, at ang ibang tagahanga ng ibang artista ay naging amazed sa kanilang katapatan. Sa kabila ng kawalan ni Andrea, ang premiere night ay naging matagumpay, at ang pelikula ay nakakuha ng magagandang puna mula sa mga manunood at kritiko. Sa ospital, si Andrea ay nakakita ng mga larawan at video mula sa premiere night. Naiyak siya sa kaligayahan at pasasalamat, alam niyang hindi siya nag-iisa, at may mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Sa kanyang Instagram reel, nagpost siya ng isang larawan ng kanyang sarili na nasa hospital bed, kasama ang caption na, "Salamat sa inyong lahat para sa suporta, hindi ako makakapunta sa premiere night, ngunit nararamdaman ko ang inyong pagmamahal, hintayin ninyo ako sa Pasko, tutuparin ko ang aking pangako na magkita tayo sa sinehan para sa Reconnect." Ngayon, si Andrea ay patuloy na gumagaling sa ospital, ang kanyang mga tagahanga ay patuloy na nagdarasal para sa kanyang mabilis na paggaling, at nangangako na manonood ng kanyang pelikula sa ika-25 ng Disyembre. Ang kwento ni Andrea ay isang patunay na ang pag-ibig at suporta ng mga tagahanga ay kayang lampasan ang anumang hamon. Kahit na nasa ospital siya, hindi siya nawawala ng lakas at determinasyon na i-promote ang kanyang pelikula at ibigay ang pinakamahusay na sarili sa kanyang mga tagahanga.